Hello. It's been a while since the last time na nakapag-update ako. So, it's been how many days na ba mula nung nakauwi kami. So, last week, Monday, nakauwi kami and now it's Sunday. So, almost a week na nakauwi kami dito sa bahay and 1 week postpartum na. It's very important talaga na mayroong supportive partner. So, I'm really thankful kay Tim na inalagaan niya kami. Nakaka-recover naman ng maayos. So, I'm very thankful kay Tim. I want to unbox this kasi nagpabili ako ng bagong breast pump. Kasi yung ginagamit ko ngayon is yung manual na breast pump. So, ito yung manual breast pump. Binili namin siya sa saan ba namin siya binili? Sa Nottingham dati. Medela yung brand niya. And may bottle siya na hindi ko pa kasi na papahugasan kay Tim. And si Tim at saka si Sam lumabas sila ngayon. Kasi maaraw, mainit na. Kaya nakasando na rin ako, summer na ngayon. And anong oras na ba? And it's 7:48 na ng gabi. Maliwanag pa sa labas. Kaya lumabas yung mag-ama para mag-play lang sa playground. Diyan lang sa malapit kasi nga I still need some help and support from Tim from time to time. But before that, I need to do this. So, nag-i-inject ako. Mayroon pang 4 for 10 days from giving birth. Mayroon akong injections na ginagamit or ginagawa every 7 or 8, between 7 or 8 p.m. ng gabi. So, kailangan ko itong i-inject sa tiyan ko for like blood thinning to prevent blood clot. Nagganito din ako dati kay Sam for over a month kasi nga premature si Sam at saka emergency C-section si Sam. Ngayon 10 days lang kasi hindi naman premature si Louie. Hindi siya hindi mo mararamdaman yung pagpasok ng karayom, pero yung liquid napakahapdi kapag pinush mo na. Sobrang hapdi, as in siguro mahapdi siya for a minute, ganun. So, it's almost done naman na. Tatlong araw na lang. 3 gabi na lang yung itong blood thinning na ito. And then, I want to unbox this. Kiss Boo Boo. So, ano siya? Highly recommended siya sa Amazon. Available siya sa 2, pero isa lang yung pinabili ko kasi hindi naman ganun kadami pa yung na-produce ko na milk. So, isa lang yung pinabili ko. Hello! So, medyo swelling pa rin yung aking mukha. Papakita ko mamaya yung picture at i-explain ko kung bakit. Pakita ko lang si Louie. Katutulog ni Louie. So, anong oras na? Ganyan ang tulog niya ngayon. It's 4 p.m. na ng hapon. At yung mag-ama, lumabas sila. Pakita ko din pala itong mga bago kong halaman dito. Kasi nung dumating kami dito, and bumili si Tim ng orchids. Ganda. At saka ito. Ganda. Para sang cactus na succulents. Tapos, yan. Ang ganda nito. Orchids. Sana mabuhay siya. So, gusto ko lang mag-update kasi parang natatagalan ako sa parang ayaw ni Louie ng maingay. Lagi siyang nagkaganyan kapag may maingay. So, yun. Gumagamit ako ng mic ngayon. Tsaka medyo, hindi ko masyadong mabuka yung bibig ko. Yung bunganga ko. So, yun. Yung sinasabi ko, parang ang dami nang nangyari at parang natatagalan ako sa recovery ko kasi dahil dito sa face ko. So, ang nangyari dito, after 12 days ng surgery ko, it's just all of a sudden, nagka-gum pain ako. Parang sumakit bigla yung lalamunan, sana sasabihin ko. Sumakit bigla yung gums ko, which is yung dito sa harap.
yung 2 big tooth or teeth dito sa harap, ta's yung sa gilagid. Yung gilagid talaga ang masakit, hindi yung ngipin. Kasi kahit na i-press ko yung ngipin or something na kahit na tuktukin ko parang gano'n, hindi siya sumasakit. Pero yung gums talaga yung masakit dito. Kaya papakita ko yung picture. Papakita ko yung picture dito or dito. So, first day, sobrang sakit niya na hindi ako makakain, uminom lang ako ng tubig kasi breastfeeding nga si Louie kaya I really need to be hydrated. So, hindi ako makakain, umiiyak na lang ako maghapon, magdamag as in. Hindi rin alam ni Tim kung anong gagawin niya. And then, second day, ayun na, nag-swell na yung mukha ko. Tapos, sobrang sakit na kahit na umiinom ako ng pain relief, hindi na aalis yung sakit. And then, third day, tumawag na ako sa GP kasi yung health visitor pumunta dito and then sabi niya, I recommend you to call GP or punta ka na sa A&E. Pero ayokong pumunta sa emergency kasi ay naku, mamamatay lang ako doon. Kaya punta ako sa GP. Oh, wait. First, tumawag kami ng gabi, second day, ng yung pagsakit nito, nung nag-swell na yung mukha ko. Sobrang worried na rin si Tim, kaya tumawag siya sa 111. 111 is not emergency hotline dito. Yung parang urgent, yung you need urgent care but it's not like emergency na kailangan mo ng ambulance or any like parang 999 gano'n. So 111, tumawag siya ng 111 tapos sabi magtawag kami sa dentist, which is sa dentist hindi naman kami makakuha ng emergency appointment. Kaya yung third day na ng pagsakit nitong mukha ko at nagsuswell na talaga ta's pumunta dito yung health visitor, ang sabi niya, call GP or punta ka na ng A&E. So, ayaw kong pumunta sa A&E kasi mamamatay lang ako dun kakahintay. Kaya tumawag ako sa GP and then yun, from GP, yung GP dito sa UK, parang diyan sa Pilipinas, parang yung mga health center or healthcare sa mga barangay-barangay, dito naman ang tawag is GP or general practitioner. So, pumunta ako doon ta's talagang umiiyak ako kasi bagong panganak lang ako tapos, yun ang mahirap kasi I need to go alone. Though, Tim is very supportive and understanding kasi yun nga, though gusto niya akong samahan sa GP, gusto niya akong samahan, we are very in a difficult situation kasi he need to take care of Louie and Sam dito sa bahay and yun, kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. So, sobrang hirap. So, nag-taxi ako papunta ng GP and then umiiyak ako as in, umiiyak ako sa taxi pagdating ko doon. Kinamusta ako ng doctor as in talagang umiiyak ako nung chine-check up ako. Tapos ni-refer niya ako doon napumunta ako sa hospital which is para siyang A&E, hindi, para siyang emergency pero mababypass yung 4 to 5 hours waiting. So, ang tawag doon is same day urgent care. So, para siyang emergency pero dahil ni-refer ako ng doctor ko dun sa parang yung sa GP, ni-refer niya ako doon na bypass yung pagwe-waiting, yung long wait sa emergency which is like 4 to 5 hours talaga. And then nung nandun na nga ako sa hospital, as in I just felt so alone and it's very difficult. Though I understand kasi Tim needs to be with the kids. So, kahit na umiyak talaga ako from the taxi, pag-enter ko ng hospital, alam ko pinagtitinginan ako ng mga tao, tas yung mukha ko pa as in talagang yung yan, papakita ko yung picture, ganyan na ganyan yung mukha ko as in, tas umiiyak pa ako. Kaya yung mga tao sa'kin, "Are you alright? Are you alright, love? Doc, where you going? Are you okay?" Gano'n sila sa'kin. Kaya every time na tinatanong ako dun, yung parang sobrang emotional lang ako. Sabi ko, "Oh, yeah, I'm okay." Gano'n na lang. Tas yun, pagdating ko sa SDEC, they call it SDEC, same day emergency care, sobrang nagpapasalamat ako sa mga Filipino nurses doon. Sobrang bait nila. Ate Mini, kung nanonood ka, sobrang thank you. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi nung nakita niya ako ta's sabi niya, "Pilipino ka ba? Uy, ano, ganito ang gawin mo, ganyan, ganyan." Tapos binilhan niya ako ng smoothies kasi sinabi ko sa kanya na hindi as in talagang hindi ako makakain ng almost 3 days na that time. Hindi ko nga maubos as in kahit yung isang sandwich.
yung kalahati ng sandwich hindi ko talaga maubos kasi sobrang sakit ng gums ko, hindi ko ma-open ng maayos yung bibig ko. Yun, inalagaan ako ng mga Filipino nurses, sobrang thankful ako doon. So, kinuhanan ako ng blood which is for blood test and then X-ray and then ni-refer nila ako sa parang face something, yung parang consultant or doctor na specifically for face. And then, yun, they find out dun sa X-ray na may cyst doon sa gums ko. So, ang sabi niya, you really need to go to your dentist to see it properly, to check properly kung ano ang problem. Kung matatanggal nila doon at kung hindi, they need to refer me back to the hospital para maoperahan siya, matanggal. So, yun, it's another kind of, yun na naman iniisip ko hanggang ngayon. Though, in-assure naman sa akin ni team na it's not that serious. Kasi nung narinig ko yung cyst, sabi ko, bakit nangyayari sa akin 'to? Kasi akala ko, ang pagkakaintindi ko kasi kapag may cyst ka na ganyan at hindi mo muna na, ano bang tawag doon, nasolusyonan ng agad-agad, parang gano'n, it will, alam mo yun, parang ayaw kong sabihin, parang yun nga, parang cancer na siya, parang gano'n. Kasi cyst to cancer, parang gano'n. Though sabi naman ni Tim, hindi gano'n at saka sabi rin nung doctor kasi na parang bigla akong napatigil nung sinabi niyang may cyst doon sa gums mo. Sabi ko, "Ha? May cancer ako?" Parang gano'n. "No, it's not like that. It's not that it's not that serious," sabi nung doktor sa akin. Kaya yun, it's just a proper understanding lang. Kaya yun, medyo nakaka-recover naman na ngayon at I'm back on my feet na. Still taking it slowly and easy. I can go up and down of the stairs na and yun, slowly planning for the future. Kasi summer nga, kaya ako at saka si Tim, pinag-uusapan na namin kung anong gagawin namin, mga gano'n. So, marami kaming mga plans for this summer na sana magawa namin. So, sa June 11, pupunta ako sa dentist. Yun yung appointment na nakuha ko para ipatingin ito. Medyo, I'm not sure if, ayan, medyo hindi ko pa nga mabuka ito eh, ng maayos. Medyo ganyan pa. Pimple ako din. At saka yun, halata pa yung dito na nagse-swell pa, tsaka masakit 'pag ipe-press ko dito. Ayan, masakit pa. Nag-aano pala ako ngayon, amoxicillin, so for 5 days. Halos matapos ko naman na 'yan. Kaya yun yung update sa akin, sa amin. Medyo matagal ang aking recovery dahil nga sa nangyayaring ito. Natanong ko nga yung sarili ko, "Bakit ba nangyayari sa akin 'to?" Gano'n. So, yeah, I will update again later or I don't know until when I can update again. So, yun lang.